Mukhang happy days ahead para sa mga marites dahil sabi nga ni Arjin na hindi kamo masasayang ang load nyo, kakachismis nyo sa kanya dahil marami pa siyang mga pasabog. Aba, abangers ang lahat dyan kung ano man iyon. Nakakaintriga naman talaga si Arjin at talagang inaabangan din ng iba dahil isa nga siyang ex Benini Kalingap Ido. Actually, first time ko din nakita si Kalingap Ido or narinig si Kalingap Ido na medyo spicy din or medyo may pitik, medyo may suntok ang kanyang sinasabi dito kay Arjin. Paano ba naman itong si Arjin kasi ay nagmiminal dita ata. Nati-trigger din dahil din sa mga bashers. Pero hindi ko alam kung sino kaya ang magiging panalo nito sa dulo, 'di ba? Si Arjin ba or yung mga nakikichismis kung ano man ang mga nalalaman nito. Anyways, wala naman tayong magagawa kundi maghintay. So, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactor. So, sa isang live ito ni Arjin at meron siyang pinin na message o sinasabi niya dito, di masasayang load nyo sa akin. Kakachismis, madami kayong malalaman. Well, we are not sure kung ano ba talaga ang gusto niyang i-explore sa kanyang mga live viewers. Ito ba ay good or bad? Or tamang chika lang? Anyways, hindi mo rin naman maiiwasan na uminit din ang ulo ng ibang mga fans dahil itong si Arjin medyo nagpo-post ng mga dual meaning na mga sinasabi niya na posibleng patungkol sa Kalingap or in general. At natataon pati na may mga nangyayari dito sa Kalingap na mga problema ganito ganyan, meron din siyang mga pasaring ng mga katulad ng put your own boundaries, don't expect too much, though in general naman talaga yon. And for me, sabi ko nga mas kailangan ni Arjin yung na yon. Yung reminders na yon, 'di ba? Para sa pang-araw-araw, 'di ba? Kasi habang alam niyo, mas bata pa si Arjin, marami pa siyang matutunan, marami pa siyang malalaman, marami pa, 'di ba? Actually, marami pa siyang madidiscover dito sa mundong ibabaw. Actually, habang may buhay, patuloy naman tayong nagle-learn something, di ba? Patuloy naman tayong natututo, nagkakamali. Ganun naman talaga ang buhay, nagkakamali, natututo, bumangon ulit, di ba? Ganyan. Anyways, ito ang buwelta ni Kalingap Ido, medyo mainit. Dahil sumbong din yung sumbong ng ibang mga fans kay Kalingap Ido. Ay, ito sinasabi ni Arjin, ganito, ganyan. Do, syempre, automatic si Kalingap Ido, ano ba bang sasabihin? 'Di ba? So, ito ngayon. Bahala siya. Bahala siya. Buhay man yan. Totoo naman, 'di ba? Bahala siya, buhay naman niya 'yon. And nasa tamang edad na ata to si Arjin, 18 na ba to? Or ilang taon na to si Arjin? Sigurado ako 18 na kasi first year college na, magsi-second year college na siya actually this year. Hopefully, tuloy-tuloy yung pag-aaral niya kasi nursing student to. Nung beneficiary pa to ni Kalingap Ido nung umalis. I don't know ngayon kung ano bang pinupush ni RJ ng pag-aaral or ang kanyang mga businesses. Ganon. Well, tama din naman dito si Kalingap Ido na bahala siya, buhay naman niya yun. Kumbaga, since umalis si Arjin, wala na silang pakialamanan sa isa't isa. Pero hindi rin maiwasan na minsan ay may mga magsusumbong pa din, na ikukonekta pa din si Arjin kay Kalingap Ido kasi nga ex-beneficiary nga niya ito, 'di ba? And
maraming ang naniniwala na si Arjen ay maraming alam sa kung ano mang mga kaganapan sa Kalingap. So, abangers tayo kung meron man siyang i-splok or magiging ba siya, bashers ng Kalingap, or sana hindi siya magpapadala sa mga pangbabash ng iba dyan. Or, let's see. Lalo lang niya pinatunayan na gano'n ang ugali niya, hindi maganda. Diba? Ala ka, Arjen, hindi daw maganda yung ugali mo. Well, si Arjen, nakikita ko sa kanyang mga live, talagang nagmiminaldita talaga siya, tumataas yung kilay. Basta, ibig sabihin nun, mas tamang hindi siya naging beneficiary. Mas tamang nahiwalay siya sa atin. siguro, ganun na nga talaga, Kalingap Ido. Baka, yun na nga ang best thing para sa, para sa inyong dalawa. Bilang scouter, ikaw, and siya yung beneficiary. And then, siguro para less, na rin, pangbabash. Diba? Para sa'yo, kasi binabash din si Kalingap Ido dahil kay Arjen, diba? And, ganun din si Arjen, nababash din si Arjen. So, hopefully, talagang ako naman, wala naman akong ibang hiling talaga kay Arjen, sa totoo lang. Sana nga may pagpatuloy at mapaninindigan niya yung pagiging YouTuber niya or pagiging vlogger niya, 'di ba? At para sa kanya din naman yung lahat ng 'yan. Kapag katuloy-tuloy at magiging maganda yung takbo ng kanyang social media life, 'di ba? Para sa kanya din naman 'yun, para sa pamilya niya at para sa buhay na gustong-gusto niya. 'Di ba? Ngayon, malaya na siya. Wag na siyang magpapadala sa mga nega kasi ganun talaga yung mga tao, 'di ba? Hindi agad-agad makakalimot. Kasi para tayo nag-aalaga ng hindi maganda, para mas magaan, para kang pumulot ng bato tapos pinukpok mo sa ulo mo, ganon. Ganon. Medyo nahirapan si Kalingap Ido di ba? Kasi ang mostly lagi-lagi nating naririnig na para kang nag-alaga ng ahas at tinuklaw ka din. Para mas magaan, para kang pumulot ng bato at ipinukpok mo sa ulo mo, ganon. Medyo naging talaga, maingay talaga ang pangalan ni Arjen sa ni Kalingap Ido. Kasi talagang ganong klaseng tao. Hindi maganda sa ating hindi magandang huwaran. Hindi magandang sa mga kabataan. Ayoko naman sabihin ahas, ang sama naman ng term. Parang nagpapalaki ng ikakatalo, Ayoko. Para sa akin, it's a best talaga decision ever na umalis si Arjen sa sa Kalingap para magkanya-kanya na sila ng buhay. Tuluyan. Tuluyan nang wala na silang pakialamanan kasi siguro nga talagang gano'n naman talagang tao, diba? Wala naman talagang perpekto. And si Arjen kasi, nung umalis siya kay Kalingap Ido, ang daming kasi niyang pasabog, ang dami kasi niyang mga sinasabi, diba? Ang dami kasi sa mga pasaring. And until now, parang nagbabanta pa siya na hindi masasayang yung load nyo, kakachismis nyo sa kanya dahil marami pa siyang, or marami pa daw tayong malalaman. Nako, maganda ba to? Or hindi maganda? Hay nako. Basta, ayan, narinig natin ang opinion ni Kalingap Ido. Actually, nagulat ako and it's my first time to hear from him na ganito. Kasi mostly kapag tinatanong to siya about sa mga about kay Arjen, usually sinasabi lang naman niya na siguro okay lang siya or hayaan na lang natin. And then ito medyo wala ta to sa mod si Kalingap Ido, diba? But anyways, ako para kay Arjen, sana talagang magiging okay ang ang buhay na pinili niya ngayon. At syempre wala akong ibang hangad kundi magiging successful siya at magiging maayos ang buhay niya. At wag niya na masyadong patulan yung mga bashers niya dahil never siyang mananalo nito at wala lang, matitrigger yung inis niya. Kung ako sa kanya,
ano na lang, focus na lang siya sa business niya or like sa mga new contents niya na hindi masyadong nakakainis para sa mga viewers, 'di ba? Para maiba naman yung para maiba naman yung mapapanood natin sa kanya. Hindi diba? isumbong yung Kawawa Life TV. So, ayan naman guys. Salamat sa inyong lahat. Kayo, ano masasabi nyo sa sinabi ni Kalingap Ido? Okay, buuin nyo. Buuin natin. Lalo lang niya pinatunayan siya. Buhay man yan. Lalo lang niya pinatunayan na gano'n ang ugali niya, hindi maganda. Diba? Ibig sabihin nun, mas tamang hindi siya naging beneficiary. Mas tamang nahiwalay siya sa atin. Kasi para tayo nag-aalaga ng hindi maganda, ng ganong klaseng tao. Hindi maganda sa ating hindi magandang huwaran, hindi magandang Ayun na nga, para kang pumulot ng bato at pinupok mo sa iyong ulo. Ay nako, Arjin. Wala kang panama or hindi ka mananalo kapag araw-araw mong pagpapatulan or araw-araw kang may kung ano mang chismis na yan. Thank you so much guys. Babo.